Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Capricorn. Kunin muna natin ang inyong mga trinkets. Napakadami nila. Wow! So, we have the bicycle. Ayan. So, this could be physical activity, Capricorn. Maaaring ang iba sa inyo dito matagal-tagal nang hindi nakakapag-exercise. Kaya this is a reminder for you na it's about time na para mag-physical activity kayo. This could be also hard work ahead of you. No? Maaaring kailangan ninyo mag-double time sa ginagawa ninyo. Maaaring meron kayong hinahabol na timeline. I mean na deadline. Yung mga ganon, ano, Capricorn. We also have the big butterfly. Ayan. Si big butterfly naman, this is change and transformation. And this is big time kasi napakalaki ni butterfly. So, this could be a major change sa buhay ninyo. It could be in any area of life, no? Maaring regarding yan sa relationship, sa person ninyo, maaring belief system, maaring on a personal level, no, yung change na to. This could be trabaho, this could be karera, business, maaring may mga pagbabago kayong gagawin dyan, no? Or it could be a place of residence, maaring meron ditong relocation na magaganap for some of you, no? It could be anything. Depende sa inyong sitwasyon. So, we have the baby girl. Ayan. So, si baby girl naman, this is a new beginning energy. No? Maaaring ang iba talaga sa inyo dito, maraming pagbabagong gagawin. Or maraming pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo, no? So, maaaring ganun ang ganap. And, very imminent kasi yung change. Kasi napakalaki nga ng butterfly natin. Kaya, sigurado, meron at merong pagbabagong mangyayari dito sa buhay ninyo. And that could be a big deal, no? For others of you, this could be a new baby coming in, no? Maaaring manganganak kayo, or nagbubuntis kayo, or maybe yung person ninyo, or maybe someone na close to your heart, no? Maaaring kapamilya ninyo, kaibigan, kamag-anak, mga ganon. So, we have the olive leaf. Ayan. So, this is about friendship, no? Maybe ang focus din naman ng iba sa inyo sa ngayon is cultivating, nurturing your friendship. Or maaaring may mga bagong friendships, no, na mabubuo dito sa buhay ninyo, Capricorn, around this time. So, we have Cupid. Ayan. So, kung dito, maaaring merong mga bagong friends na dadating sa buhay ninyo. Ito naman si Cupid, maaaring bagong love connection ang mabubuo dito between you and another person. So, this is really, really beautiful. So, meron din tayong flower. Ayan. So, si flower, you know what? This is also another new beginning energy. So, meron tayong dalawa, no? So, meron tayong tatlo halos na new beginning energy. So, this is fresh start. So, maraming pagbabago talaga ang parating dito. This could also be relationships, no? Maaaring may pagbabago talaga na mangyayari sa inyong mga relasyon, or maaaring may mga bago kayong magiging karelasyon, no? So, we have Eight of Summer. Napakaganda rin ito. This is about happiness, no? You are heading towards happiness. You are heading towards wish fulfillment. You are heading towards something, no? Na feeling ninyo doon kayo magiging masaya, doon kayo mag-grow, doon kayo magiging contented, doon kayo magkakaroon ng harmony, peace, yung mga ganon, no? Kasi kung saan kayo nanggagaling dito, Capricorn, parang feeling ninyo there's nothing there for you anymore. Alam mo yun, yung parang you have reached the dead end na, kumbaga, ng isang sitwasyon. Feeling ninyo, wala na kayong papupuntahan. There's no growth. There's no advancement. There's nothing, no? Yung parang wala na. Parang nasagad na ang lahat, no? Na-exhaust nyo na lahat ng ideas ninyo, yung inyong effort, yung lahat, pasensya, yung mga ganon. And there's nothing there anymore. Kaya, ang gagawin ng iba sa inyo ditong decision is for you to move on, no? Kasi alam ninyo na outside of where you are now, or kung ano man ang klaseng sitwasyon meron kayo sa ngayon, you know, mas marami pa, mas magaganda pa ang magiging sitwasyon na dadatnan ninyo, no? Kaya aalis na kayo dyan. We have balance. Ayan. So, maaaring may mga compromise dito na maaaring
kailangang mangyari or kailangang gawin ninyo nang sa gayon mag-meet kayo halfway ng kung sino man ang kausap ninyo. Maaring meron dito mga transactions, negotiations, or maaring may mga hindi kayo pagkakaintindihan on a subject, no, ng ibang tao dito. Kaya naman, parang ang gagawin ninyo dito, you know, you're going to discuss the things with this person at maaring mag-compromise kayo, makipag-compromise kayo, no? This could be also an invitation for you to bring the balance back in your life, no? For some of you Capricorn. Kasi maaring may mga imbalances na nangyayari. So, maaring yan ang isang bagay dito na kailangan ninyong baguhin or kailangan ninyong mag-adjust, no? Para na maging maayos ang lahat. 3 of Winter. Ayan. So, meron ditong sadness, no? May sadness dito. But, maaring discontentment ito, maaring boredom ito, maaring frustration ito, no? Or dissatisfaction in life itself, or maybe dissatisfaction ito, or frustration ito about the situation, no? Kasi this could be related to this, or this could be related to this 8 of Summer as well. So, maaring iba't iba ang sitwasyon natin dito, no, Capricorn. So, maaring related ito dito, maaring din naman na related ito dito. Kaya naman siguro kayo aalis sa sitwasyon na yan. It's because maybe super frustrated na kayo sa inyong person, no? At maaring yung person na to nakapagdulot ng hindi magandang pakiramdam sa inyo, maaring na-betray kayo, maaring sinaktan kayo nito, maaring niloko kayo, maaring pinagsinungalingan kayo dito ng big time. Kaya siguro magdidesisyon na lang kayo na you're going to walk away from that person or from your relationship, no? So maaring ganon ang ganap. But you know what? Yung image dito sa card na to, parang nangyari na to matagal na, no? Kung ano man ang sadness na to, maaaring aftermath na yan ng sitwasyon na nangyari, no? This could be, narinig ko few years ago. So, this could be few years ago ng sitwasyon na to, na nagdulot ng iba yung lungkot sa inyo, yung panlulokong ito, whatsoever, no? Maaring matagal na to nangyari. Pero, you know, at some point, parang bumabalik-balik pa rin sa isip ninyo, no? Yung sitwasyon. Kaya, yun siguro ang nagpapalungkot pa rin sa inyo, no? But, matagal na tong nangyari, no? Yung ganon. So, but you know, Capricorn, di ba, it really takes time, di ba, para makapag-heal tayo, no? So, give yourself more time pa rin, no? At saka, matututunan nyo din yan na makalimutan, makakapag-move on din kayo niyan 100%, no? Hindi naman natin pwedeng madaliin ang healing, hindi natin pwedeng madaliin din, no, ang pag-accept sa kung ano ang nangyari, no? Iba-iba tayo. Kaya depende sa inyong sitwasyon, pasasaan ba at malalampasan nyo din ito? Pasasaan ba at makakapag-move on din kayo from this situation? You know, sometimes you really also have to help, di ba? The universe, no, na tulungan kang mag-heal. You also need to do some kind of effort. Kailangan mo din na pag-aralan ng sitwasyon. Kailangan mo din na at some point, pag-desisyon ng tanggapin na kung ano ang mga nangyari so that you can move on with your life, diba? So, depende sa inyong sitwasyon, Capricorn, no? Use your own judgment and discernment on this situation. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. It's really appreciated. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ni Virgo. Dito, unahin natin ang mga trinkets ninyo, Virgo. We have letter Y, Virgo. Letter Y could be a significant letter for you. Maaring yung letter Y na to could be your initials or maybe initials na mga tao na is going to play significant role sa buhay ninyo around this time, no? Napakaganda naman kasi we have the rabbit, no? And the rabbit symbolizes good luck, no? Good fortune, prosperity, abundance, yung ganon. Kaya
Napakaganda. You're going to be very excited around this time, no, Virgo? Dahil may swerteng parating pagdating sa inyong finances, pagdating sa inyong karera, negosyo, yung mga ganon. So, good luck sa inyo. Talagang, this 2024, no, namamayagpag dito si Virgo pagdating sa pangkapirahang aspeto. So, maring, ito na yun. So, we have change and transformation kasi yung butterfly symbolizes pagbabago, no? And since malaki ang butterfly na to, this could be a massive change or transformation na mangyayari sa buhay ninyo, Virgo. And maaaring yan ang yung finances ninyo department ang maaring isa sa mayroon mga malalaking pagbabago ang mangyayari. It's maybe because, no, magkakaroon dito ng shift, no, na siguro in the past, no, medyo hirap kayo sa pera, maaring may mga financial difficulties kayong pinagdadaanan, but now, you know, with the rabbit energy, maaring magkaroon kayo talaga dito ng opportunities for financial gain, no, additional wealth, yung mga ganon. Kaya ito na yun yung magbabago ng inyong sitwasyon pangkaperahan dahil magkakaroon na kayo ng flow, 'di ba, ng kaperahan sa buhay ninyo. So hindi na kayo maghihirap, hindi na kayo magkukulang, yung mga ganon ba, no? So good luck, Virgo. We also have awakening. Ayan, parang ano to, the wait is over, no? Kasi in the past siguro nag-effort naman kayo, ginagawa nyo naman na magagawa ninyo, pero parang siguro hindi dumadating, ano, yung kung ano man yung minimithi ninyo, lalo na siguro pagdating sa pangkaperahan, nagsisikap naman kayo, pero parang wala pa rin, ano, maring walang changes. But now, you know, mayroon ng pagbabago, mayroon ng prosperity and abundance na mapupunta o dadating sa inyo, kaya maaring parang masasabi din nyo siguro na the wait is over, no? The wait is over dahil nandito na, dumating na kung ano man ang inyong hinihintay, no? And this could also be progress, no? Maaring in the past or recently, maaring meron kayong mga ginagawa, may mga transaction, may mga negotiation, maaring may mga endeavor kayong sinimulan na, and all of a sudden, ano, maaring natigil, na pending, or wala nang nangyari, no, parang biglang huminto. And with the awakening energy, maaring magkaroon na to ng progress muli. Maaring ma-lift na yung delays, ma-lift na yung blockages dito sa inyong sitwasyon. What else for Virgo? We have 3 of Summer. Napakaganda nito kasi ibig sabihin nito na there is celebration coming up, no, para sa inyo. Maaring yung isa-celebrate ninyo dito is this abundance and prosperity. Maaring yung mga financial blessings na parating sa inyo ang isa-celebrate ninyo, di ba? That is also possible. You have so many reasons, so many different reasons for you, Virgo, dito na isa-celebrate ninyo, no? Kaya maaring magiging busy kayo dito. It's because of excitement, no? Dahil marami din kayong imbitasyon for mga okasyon, maaring may mga selebrasyon din ng mga kaibigan ninyo or kamag-anak ninyo, kapamilya, and maybe you will be invited as well, kaya mabibisi din kayo. And at the same time, meron din kayong mga sariling isi-celebrate din ng mga okasyon or mga achievement or accomplishments din. So maaring mabisi kayo dito, Virgo. Okay, so dalawang lumabas. So we have 7 of Summer. Ayan. So these are multiple opportunities, no? So that could be related to this financial opportunities, no, na maaring dumating sa inyo dito. So maaring yung mga opportunities na to is related to that. Maaring mga bagong trabaho yan, maaring opportunity for a new business or business partnership, or maaaring career opportunity, no? It could be anything. Kaya maaaring maaligaga kayo dito, maaaring malito kayo kung alin yung opportunity na kukunin ninyo. Kaya in that case, no, Virgo, pag meron kayong kalituhan, you know what, makakatulong sa inyo if you are going to consult your intuition. So always tune in with your intuition, because lalo-lalo na sa mga
pagdidesisyon, you know, it will always lead you to the right decision. It will always lead you doon sa kung ano ang mas makakabuti para sa inyo, no? So, what else? We have 8 of Autumn. Napakaganda naman ito because this is really, really a beautiful energy in terms of your career as well as trabaho, yung ganon. Kasi, maaring kung ano man ang mga pinagtatrabahuan ninyo dito, pinagsisikapan ninyo, yung pinag-e-effortan ninyo dito na trabaho or karera or even negosyo, no? It is going to be rewarding para sa inyo, no? Meron kayo ditong financial reward na makukuha, maaring ito yung maghahatid sa inyo ng opportunity para magkaroon kayo ng prosperity and abundance. Kaya, sige lang, continue na magsipag kayo, continue to work hard sa kung ano man yan. It's because it's going to be a very rewarding endeavor para sa inyo, no? So, maaaring ito yung money path ninyo na talagang magiging bonggang-bongga sa ngayon. So, good luck, Virgo, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Unahin muna natin ang mga trinkets ninyo, Taurus. We have, Eiffel Tower. So, this is travel, no? This is international travel. This could be in any part of the world, no, na travel ninyo. Maaring that is your travel plans. Maari din naman na papunta na talaga kayo, no? You're embarking on a travel. This could be pasyal, ang iba sa inyo, no? This could also be pasyal din sa Eiffel Tower. Maaring ang iba sa inyo talaga ay papuntang Paris, no? Maari din na hindi lang pa siya lang ng iba sa inyo dito, yung punta, yung sadya, but also maybe may job opportunity dyan, no? Kaya maaring gano'n ang sitwasyon dyan. Meron din ako naririnig na visit, no? Maybe you're visiting family, no? Doon. So, we also have starfish. Ayan. So, meron tayong starfish. Meron din tayong star. No? So, divinely guided kayo. You're so blessed dito, no? Taurus, you are so blessed kasi ginagabayan kayo, binibigyan kayo ng mga signs, symbol synchronicity, or mga intuitive messages na divine universe dito to help you, no? With your circumstances sa ngayon. So, this could also be guidance talaga. Miracles, maaaring ganun din ang sitwasyon. So, meron mga parating dito, mga miracles sa inyo. May mga miraculous events that is going to happen around this time for you, Taurus. We have Swan. This is about determination and confidence, no? So, maaaring may mga bala kayong gawin sa ngayon. May mga sisimulan kayong bagong endeavor, mga bagong trabaho, or kung ano man, proyekto, mga ganon. And you are going to be very confident about yourself. At saka, magiging determinado talaga kayo, no? Na abutin kung ano man ang minimithi ninyo, kung ano man ang gusto ninyo ma-accomplish dyan. You are really going to work on it, no? So, good luck. We have Three of Autumn. Napakaganda nito kasi sinasabi ni Three of Autumn, this is the beginning of your success, Taurus. Ito na yung simula. Parang papunta na kayo doon sa pag-climb, no? Pag-climb sa inyong ladder of success, no? Maaring bobongga na talaga dito ang inyong karera, bubongga ang inyong trabaho dito, at talagang mamamayagpag na kayo dito, no? Magsisimula na kayong mamayagpag at magtatagumpay kayo sa kung ano man ang mga ginagawa ninyo or sa kung ano man yung pinapag-focusan talaga ninyo, no? Maaari din na ang iba sa inyo dito is going to work with another person. Maaring magkakaroon kayo dito ng collaboration with another person. Maaring may mga supportive and helpful people then around you na maaring mag-offer sa inyo ng support, ng tulong in any way. At maaring sila din ang isa sa magiging factor din, ano? Kung makikipag-collaborate kayo, maaring sila din ang isa sa magiging factor dito kung bakit din kayo magtatagumpay, no? What else? We have the world energy, bonggang-bongga. Meron tayong international travel.
meron tayong the world energy. So, definitely, Taurus, ang iba talaga sa inyo dito is going to travel the world. Or, maaring some of you is going to travel across the globe, no? Maaring ganun ang ganap dito. But definitely, marami sa inyo dito ang may travel plans, no? Maaring marami sa inyo dito ang gusto na talagang bumiyahe papuntang Paris para masilayan ang kagandahan ng Eiffel Tower, no? Maaring ganun ang ganap. This is also a time of celebration, no? Celebration of your successes, celebration of your achievements. Kasi panahon din ito ng pag-accomplish ninyo, pag-achieve ninyo dito sa mga bagay-bagay na you've been working on, no? So, this is really, really beautiful period sa buhay ninyo dahil tagumpay, no? Marami kayong tagumpay dito. May mga bagay dito na matatapos na. May mga makuklose ng chapter dito sa buhay ninyo. Maaring pag-aaral yan, maaring mga proyekto, trabaho, mga ganon. Because natapos nyo with flying colors pa pati, no? So talagang napaka bonggang tagumpay ito para sa inyo. Hindi lang ninyo ito matatapos for the sake of matatapos or tapusin, but you are really going to to claim your success dito. Talagang pinagsikapan ninyo ito na magkaroon kayo talaga dito ng excellence, no, sa inyong mga ginagawa. Kaya isa din yan sa magiging rason para kayo ay mag-celebrate talaga ng kung ano man ang achievement na ito, no? What else? We have 9 of Summer. Napakaganda, Taurus. Bonggang-bonggang inyong mga energies sa ngayon. Si 9 of Summer is a wish fulfillment energy. Kaya, meron kayo ditong wish that is going to come to fruition. Meron kayong wish dito na mangyayari na, dadating na, no? May mga may mga pinangarap kayo dito na maaring talagang sub-sub ang pagtatrabaho ninyo para dito, pinagsikapan ninyo, tinulungan na kayo ng Divine Universe, and the divine timing has come that your dreams are about to come true na. So this is really, really gorgeous energy, Taurus. Makukuha nyo na kung ano yung gusto ninyo, no? Your dreams are coming to fruition. And this is also a time for falling in love, no? For some of you, Taurus. Maaring ang iba sa inyo dito, maaring pumasok sa isang love and romantic relationship, or maaring kung nasa established relationship na din kayo, maaring mag-level up na din ang inyong commitment with your person. Lalo na meron din tayong the world energy. So the world energy also, that could also symbolize leveling up of commitment, no, sa mga relationship. Kaya most likely, maaring meron na dito mga mag-aasawa, magsisimula ng bumuo ng pamilya, pumasok sa isang bagong relationship, yung mga ganon. So, this is really beautiful. So, good luck, Taurus, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.